Welcome mga kababayan at gagawa lang tayo ulit ng isang maigsing reaksyon sa sinabi po nitong si Rodante Cultoleta na ito yung balak niya sa Senado mga kababayan na alam niyo yun. Nakikitaan ko ng hindi magandang resulta mga kaibigan eh. Panoorin po muna natin yung video at maipapakita ko sa inyo dito na kanyang gagawin sa Senado in case na maupo na siya mga kaibigan. Mag-away-away. Alam natin ang direksyon. Alam natin ang problema ng bansa. Kinakailangan magkaisa tayo. Kinakailangan kasi makilala ng ating mga kababayan kung sino yung tapat at gagawa ng mabuti. Kinakailangan ipakita natin na ito ang gagawin namin at kaya namin gawin ito. At kapag hindi pumayag yung mga kasamahan ko sa kumari sa Senado, nandun na kami. Pwede natin gamitin yung ating fiscalizing ability. Pwede ko sabihin sa kanila, pag hindi nyo ako pinagbigyan, araw-araw na lang tayong magtatalo dito sa plenary. Hanggang sa makilala ng mga tao kung sino kayo. Ngayon po ay, ang makasama ko, 24 lang kami. Palagay ko may pag-asa, Miss Aiko. Bakit ka? Dito sa House of Representatives, may 300 ang kalabang ko. Dito, kakarampot lang sila. Palagay ko, kayang-kaya namin pag-usapan. Napakayabang mga kaibigan, di ba? So, doon daw, alam daw ng nila ang problema ng bansa at kailangan magkaisa. Well, tama yun. Ngayon, ang sinabi pa niya, kailangan siya ay pagbigyan. Dahil kung hindi siya pagbibigyan ay araw-araw magtatalo sa plenaryo. Diba? At makikilala ng tao kung sino daw yung mga kalaban niya. Pinagyabang pa niya mga kaibigan na 300 daw ang kalaban niya sa Kongreso. Kakaunti daw kang karampot lang sa Senado. Mga kaibigan, ito likas na humble na mayabang ang taong ito mga kaibigan. Well, tulad nga nung sinabi ko kanina, isa lang yung ipapakita ko sa inyo dito. Yung sinabi niya na kapag hindi nyo ako pinagbigyan, araw-araw tayo magtatalo sa plenaryo at makikilala ng tao kung sino kayo. Ito kasi yung problema dyan mga kaibigan doon sa salitang dapat siyang pagbigyan. Ito kasi yung nakikita kong problema dyan eh. Kapag kasi mga salitang pagbigyan mo ko, diba? Araw-araw tayo magtatalo sa plenaryo. Ito kasi mga kaibigan, itong ganitong mga salita ni Marcoleta. Ito po isang malinaw na hindi paninindigan sa prinsipyo mga kababayan. Kundi po paglalambing na may kasamang pananakot. Diba? Yung pong paggamit ng salitang pagbigyan sa konteksto ng paglikha ng batas ay pag-amin po niya ng kahinaan niya sa paggawa ng panukala. Mahina siya sa paggawa ng panukala. Bakit siya mamimilit? Diba? Hindi ito kayang tumayo. Yung kanyang mga batas. Hindi po kayang tumayo yan sa sarili niyang merit. Bakit ka umaasa sa awa o sa kompromiso o sa takutan? Bakit mo ganyan ang gagawin sa Senado? Ba't ganyan ang gagawin mo sa Senado na parang, alam mo yun, pagbigyan nyo ako. Kung hindi, araw-araw tayong mag-aaway sa plenaryo. Aba mga kaibigan, tulad nga ng sinasabi ko, yung pong salitang pagbigyan, diba, sa paglikha ng batas, umaamin na mahina siya. Mga kaibigan, diba? Kasi sa paggawa ng batas mga kaibigan, hindi pakiusap ang sandata ng matalinong mambabatas. Hindi pakiusap, hindi ka dapat makiusap dyan. Diba? Anong gagamitin mo dyan? Ang gagamitin mo dyan syempre logic. Diba? Susuporta mo ng datos yung sinasabi mong pagpapababa ng kuryente. Diba? At syempre isama mo dyan yung kakayahan mong kumbinsihin ang kapwa mo senador. Kukumbinsin mo sila sa pamamagitan nga ng iyong logic, ng iyong mga information, yung iyong mga datos, yung mga materyales mo. Diba? Yan ang paraan ng tamang paggawa ng batas, hindi yung pagbigyan nyo ako. Kapag ang isang senador mga kaibigan, nagnanais na ipasa ang kanyang panukala, inaasahan na siya ay handang ipaglaban ito mga kaibigan.
Kaya nga kailangan matino at detalyadong paliwanag ang kailangan ng kapwa niya senador. Maayos na didinggin yung kanyang panukala. At hindi lang basta senador mga kaibigan. May malawak dapat na konsultasyon yan. Wala pa siyang nagagawa dyan mga kaibigan. Ni wala pa siyang pundasyon yung sinasabi niyang mapababa ang presyo ng kuryenteng siraulong Marcoleta na yan, diba? Kaya yung ang paggamit ng salitang pagbigyan, tila mga kaibigan, umaamin siya na hindi niya kaya yung prosesong ito. Diba? Yan yung pinakasaligan ko na talagang mahina itong si Marcoleta. Diba? Ang masama pa dito mga kababayan, yung ganitong asal, yung ganyang magiging attitude ni Marcoleta na yung pagbabaliwala dun sa demokratikong proseso ng Senado, ibig lang niya sabihin mga kababayan, shortcut niya. Diba? Shortcut niya yung paggawa ng batas. Ay di ang nangyayari ngayon mga kababayan, nabablockmail po. Nabablockmail yung ibang senador na masunod yung kanyang kalooban. Diba? Hindi na napagkaisahan, kundi parang may nangyaring pamimilit na itong si Congressman Cultoleta. Diba? Kaya yung batas mga kaibigan, sa totoo lang, yung gagawin dito ni Cultoleta, paglalaruan muna niya o pag-experimentohan niya muna mga kaibigan. Kasi unang-una nga, wala nga siyang matinding informasyon diba? Hindi pwedeng ipatupad na lang yung kanyang kagustuhan na yan sa kuryente dahil lang sa kapritsyo niya o sa pakisama, diba? Kapag ganito yung pananaw mga kaibigan ng isang senador sa trabaho niya, hindi siya gumagawa ng solusyon para sa bayan. Nagtutulak lang siya ng personal niyang agenda ng walang sapat na suporta mga kaibigan. Diba? Walang sapat na pag-aaral, diba? Walang respeto sa proseso. Kasi yung salitang pagbigyan talagang hindi po yan proseso mga kaibigan. Hindi yan nasakay sa proseso. Kaya nga sa madaling sabi, yung panawagang pagbigyan mga kaibigan, hindi po nagpapakita ng tunay na mahusay si Marcoleta. Diba? Ito po mga kaibigan ay nagpapakita na siya ay desperado. Diba? Parang pilit lang niyang gawa ng katuwiran yung kanyang pagmamagaling. Diba? At ngayon nga naging senador na siya mga kaibigan, malamang po ay may pang-aabuso sa pwesto na gagawin yan. Desperado mga kaibigan yung desperado yung tono ni Marcoleta. Diba? Nagsusulong siya na parang yung pamimilit, di ba? Pinapasukan niya ng kulturo ng pamimilit yung Senado. Di ba? Dapat mga detalyadong pag-uusap at discourse yan mga kaibigan ang ginagawa niya, hinihimok niya ang Senado sa pamamagitan ng matibay na dapat na himukin niya ang Senado sa matibay na dapat na mga argumento mga kaibigan, yung mga datos. Kaya lang pinipilit niyang personal yung proseso na parang pag hindi niyo ako pinagbigyan, magtatalo-talo tayo araw-araw. Ang nangyayari ngayon mga kaibigan, magkakaroon ng utang na loob sa kanya ang Senado, di ba, sa pagpapasa ng batas. Yan? Emotional blackmailing yan. Wala yung lugar sa sa ganyang legislation na function ng Senado mga kaibigan, di ba? May epekto yan kasi gumagawa ka ng saligan. Yung kultura alam mo na pwede na pala yung ganyang proseso. Hindi po pwede mga kaibigan niyan ganyan kasi nakakabahala yan. Kapag pinagbigyan siya ng kapwa niya senador dahil sa paulit-ulit niyang pamimilit, isang masamang saligan yan mga kaibigan. Ang lilikain niyan, alam mo yun na kapag maingay ang isang senador, mapilit ang isang senador, may pagbabanta yung isang senador para maitsansang mailusot yung hilaw niyang batas, mga kaibigan, napakasamang saligan niya ng magiging ugali ng mga manunungkulan diyan. Diba? Kasi yung pamimilit ni Marcoleta, bababa po yung mga kaibigan, yung batas, babagsak ang kalidad ng batas
Di ba? Kapag ang panukala ay hindi dumaan doon sa pagtatalo-talo nga ng mga senador. Kasi nga kailangan magdulot yung batas ng hindi perwisyo kundi benepisyo sa taong bayan. Kung pinipilit ni Marcoleta na maganda yung kanyang panukala ng walang matibay na pundasyon at sasabihin lang niya, kailangan nyo pagbigyan kasi kailangan ito ng taong bayan. Paano kung halimbawa may mga adjustments yung mga power producers na yan. Di, ang patak nun, wala din silbi yung kanyang batas. Diba? Hindi, yung political style kasi ni Marcoleta, mga kaibigan, alam mo yung parang mala Duterte na sinira yung integridad ng proseso, yung demokrasya dito sa bansa. Diba? Ang Senado kasi mga kaibigan, hindi yan parang hindi yan parang ring ng boxing na pasikatan. 'Di ba? O mayabang ka magsalita, 'di ba? Mapersahan kang parang namimilit ng iyong kagustuhan. 'Di ba? Lugar po ng dapat rational ka diyan sa Senate. Maintegridad ka, patas ka sa batas, sa debate. Kaya kung pipilitin ni Marcoleta na isingit yung kanyang kagustuhan na pagbigyan niyo ako, 'di ba? Mga kaibigan, kawalan po ng respeto 'yan doon sa ibang mambabatas, 'di ba? Na pwedeng mas may alam sa kanya, mas may karanasan sa kanya. At maganda nito, sumusunod pa yung iba. Ay ang ginagawa ni Marcoleta nga, gumagawa ng kultura ng parang pagbigyan mo ako kuno. Diba? Kung tunay na magaling yan si Marcoleta, kung tunay na magaling yan mga kaibigan, hindi niya kailangang humingi ng pagbigyan. Hindi niya kailangang gawin yan Ang kanya pong panukala, yan po ay talagang, kung talagang mahusay, matayog yan mga kaibigan. Magsasalita yung batas niya ng talagang siya ang titindig ng kanya. Maniniwala siya ng mga senador kung matibay ang batas niya talaga. Kaya lang hindi mo masasabi na yan ay hindi busisiin ng kapwa mo senador kasi may magkakaroon niya ng author, di ba? Kaya lang kapag ganyang umaasa yung batas niya sa takutan at pakiusap, malinaw po mga kaibigan na hindi siya dekalidad gumawa ng batas. Di ba? Magiging kapalpakan po yung taktika niyang pagbigyan mo ako. Peligroso yan mga kaibigan. Di ba? Kaya yung pang mga mga kaibigan, yung kanyang sinasabing yung sa kuryente, alam naman niya siguro na hindi mo pwedeng mapababa basta-basta na lang ang kuryente. Dahil systematic mga kaibigan ng ang kuryente. Yung batas sa kuryente. Hindi yan pwedeng madaliin nang basta sinabi lang ni Marcoleta. Diba? Yung industriya ng kuryente mga kaibigan, kung mayroon pang hihigit sa salitang komplikado, yan po ay komplikado mga kaibigan. Kontrolado po ng maraming grupo, kontrolado ng maraming sektor, yung mga generation companies, mga yung nagtra-transmit ng kuryente, transmission companies, mga distribution utilities at marami pang mga mga kaibigan, mga regulatory bodies na nakadikit diyan sa kuryente. Kaya kung inaakala ni Marcoleta mga kaibigan na pwede niyang basta iutos na lang na bumaba ang presyo ng kuryente dahil sa gusto niyang pagbigyan siya sa pamamagitan ng kanyang batas na binubuo at gusto niyang ipilit, mali po ang pananaw ni Congressman Coltoleta mga kaibigan. Hindi po ito parang tindahan, yung mga electric companies, hindi po yan parang tindahan na tatawaran ng presyo. Diba? Yan po ay talagang pag ipinatupad mo, malawakang reforma yan mga kaibigan. Napaka-komplikado niyan. Kailangan niya ng konsultasyon sa mga eksperto, sa mga, alam mo yan, yung mga magagaling talaga na mga taong nandyan sa hindi lawyer ka naman, hindi ka naman
Diyos ko, hindi ka naman na sabihin nating ekonomista ka, hindi ka electrical engineer, wala kang ano eh. Diba? Wala kang background dyan. Oh. Saka, yung mga batas na yan na gusto mong wasakin ngayon, lawyer ka, alam na alam mong yan ay protektado ng batas. Nakakontrata yan, naka-agreement ng kung ilang panahon yan, diba? Ang mga power supply companies, mga kaibigan, yung mga agreements na yan at kontrata nga, ay, alam mo yan, nasa ilalim ng legal na kasunduan, di ba? May protection po yan sa ilalim ng batas. Kung gusto ni Kultoleta na buwagin o baguhin po ito, mga kaibigan, hindi po niya ito magagawa ng basta-basta. Mahirap, mga kaibigan. Posibleng maharap po sa, alam mo yun, sa kung ano-anong mga legal na arbitration, di ba? Yung gobyerno pa ang magiging tawag dito, nasa side ng pagkatalo, di ba? Posibleng lalo magdulot ng napakataas na kuryente ito, mga kaibigan, di ba? Lalong mapapamahal ang kuryente. Oh. At ito nga, dapat ipakita niya, mga kaibigan. Dapat magsalita siya ng na siya ay nasa likod niya. Ang mga eksperto, mga kaibigan. So, yung suporta ng talagang mga bihasa dyan sa pag-aaral. Kaya lang wala siyang sinasabi kahit isa, mga kababayan. Wala ni isang mambabatas na nasa likod niya. Wala siya nagsasabi na may mambabatas na nasuporta sa kanya. No, kahit nasa kongreso siya, mga kaibigan. Kung talagang matino at mabisa, mga kaibigan, ang kanyang mga panukala. At sabi niya, alam na noon pa kung paano pabababain ng kuryente. Dapat po, mga kaibigan, nung panahon pa ni Duterte, marami siyang kakampi dyan. Diba? Pero kung ang approach niya, mga kaibigan, ay parang may pagbabanta, may insulto, may pamimilit, mga kaibigan, hindi po masusuportahan yung kanyang kabulastugan. Diba? Yung asal po niyang yan, magbubuo lang ng alam mo yon, ng grupo-grupo sa Senado. Diba? Lalong lalayo po yung posibilidad na magtagumpay na makapagpagawa ng batas. Diba? Imbis na bumaba ang presyo ng kuryente, lalong tumaas sa kanyang panukala, mga kaibigan. Diba? Kaya nga, pag naririnig mo siya, nagpapaliwanag tungkol dyan sa kuryente, wala naman po, mga kaibigan, parang maayos siyang paliwanag. Ang sinasabi lang niya nasa Constitution. Puro general statement lang. Diba? Yan ang pinakamalaking problema dito kay Kultoleta. Diba? Wala siyang malinaw at detalyadong plano. Basta sasabihin lang niya, bababa ang presyo ng kuryente dahil sa Constitution sinabi. Hindi niya pinaniliwanag, mga kaibigan, kung paano mangyayari ito. Diba? Hindi sapat yung kanyang general na mga media na mga statement, mga kaibigan. Ang kailangan po ng bansa sa panahong ito ay yung tamang mekanismo na alam daw niya. Hindi yung parang slogan lang, mga kaibigan. Diba? Kaya kung si Marcoleta man talagang mauupo siya, mga kaibigan, may conflict of interest sa ilang proposals po, mga kaibigan. Diba? May mga issue na binabanggit yung ilan na baka may panukala si Kultoleta na pumabor sa ilang grupo o interest. Kasi meron diyang may lalapit sa kanya dyan, mga kaibigan Malabong walang lumapit na mga lobbyist sa kanya dyan. Kaya po kapag ganito ang pananaw ng mga kapwa niyang mababatas, mas lalong magiging kahina-hinala po ang intention ng kanyang panukala. Diba? Kaya mahihirapan lalo siya na makumbinsi ang Senado na pagbigyan po siya para doon sa kanyang batas. Diba? May lalapit yung sektor, mga kaibigan, na alam mo yung papaboran ni Kultoleta. Kaya, mga kaibigan, ito lang sasabihin ko. Maiksing vlog lang to. Diba? Mahihirapan po si Rodante Kultoleta na hindi niya dahil hindi dahil masama yung layunin niya na pababay ng presyo ng kuryente. Kundi po, mga kaibigan, yung kanyang estilo. Doon tayo may problema Diba? Kapag kaganyan ang estilo niya na pagbibigyan, magiging hilaw po yung kanyang batas.
magiging alam mo yon, hindi in kung sa kanin. Hilaw yung kanyang solusyon. Hindi na siya, alam mo yon, nakasuporta sa proseso, mga kaibigan. Kaya po, yung problema sa kuryente, mga kaibigan, nangangailangan talaga na may paninindigan na may malalim at hindi yabang, mga kaibigan. Hindi yung walang laman, puro general statement ang ginagawa nitong si Kultuleta So hanggang dito lang, mga kaibigan, maigsing reaction lang. Kailangan nating pag-usapan nitong si Kultuleta kasi napakatatayog ng nito pangako nito, mga kaibigan. Ang tayog ng pangako nito Ngayon susubukan natin kung pag-upo niya matutupad yung tatanggalin niya lahat ng ayuda. Sa US, mga kaibigan, may ayuda. Hindi ayuda ang tawag nila doon, syempre. Cash assistance ang tawag nila doon. Pero may ayuda sa US. Hindi nila tinatanggal yun. Gustong bawasan ni Trump, kaya lang nagdalawang isip si Trump. Kaya, mga kaibigan, mag-ingat tayo dito kay Kultuleta. Ito yabang lang Diba? Yabang lang ang nakikita ko dito. Nauto kayo. Yan ang sasabihin ko sa inyo. So hanggang dito lang, mga kaibigan. Maraming salamat sa panonood. Manmanan natin tong si Kultuleta, mga kaibigan. Tingnan natin kung masusunod yung kanyang mga panukala at paniniwalaan siya ng kapwa niya senador. Maraming salamat, mga kababayan.